Part 28, Celeste POV. I will be on vacation. Anunsyo sa akin ni Vincent pagkapasok ko ng opisina niya ng isang umaga. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya, "May presidente bang nagbabakasyon?" Tanong ko. Of course, we take some time off. Do you expect me to run the country for 6 straight years without ever take a break? Tumango-tango ako. You're cruel, hon. I shush him dahil baka may makarinig sa kanya. Patakas nga lang akong pumasok dito dahil baka mahuli ako ni Selena. "Eh di sige, magbakasyon ka. You have your PSG to guard you, or do you need people from my team for additional security?" Tanong ko sa kanya. Humawak siya sa baba na akala mo ay nag-iisip ng malalim. Naiilang ako habang tinititigan siya dahil parang nakakabisado ko ang mukha niya. His green eyes, matangos na ilong, at napalunok ako nang magdapo ang mata ko sa labi niya. Mabilis na nag-flashback sa akin ang paghalik na ginawa niya sa akin nung isang gabi. Ilang araw nang nakalipas pero parang tangang paulit-ulit sa utak ko yun. He seems cool with it kaya dapat ako rin. Pero bakit ako ang mas affected? Ikaw. Sagot niya. Ikaw? Ulit ko sa tanong niya unconsciously. Ha? Ano ako? Bakit ako ang pinagdedesisyon mo? Hindi ikaw ang pinagdedesisyon ko. Masyado kang distracted, Mrs. He said and chuckled. Isa pang sexy chuckle mo. Sisipain ko ang kinabukasan mo. Nanlaki ang mata ko nang ma-realize ko kung anong tinawag niya sa akin. Mrs.? Anong Mrs.? Magsasalita na sana ako ng, "Ikaw ang isasama ko. I'll take you on my vacation." Ano ako? Add-ons? Asar kong tanong sa kanya. Huminga siya ng malalim at animoy amused na amused sa akin. You're kinda slow kapag kinikilig ka, no? He said. At bakit ako kikiligin sa'yo? Okay, defensive much, wife. I'll just make it simple. Let's go on vacation. Sabi niya at nag-cross arm sa harap ko habang nagtataas baba ng kilay. Ang cute niya tignan. Hindi mo ako pwedeng basta-basta isama sa bakasyon kasi baka makahalata si Selena. Sabi ko sa kanya. Bakasyon? To be honest, for the past 2 years, hindi na sumagi sa isip ko yun. Nung nag-aartista ako ay panay ang travel ko. Saang-saang lugar at bansa ako napapadpad. I walked different runways sa iba't ibang bansa. Kailangan ko ba ng bakasyon? Gusto kong kutusan ang sarili ko dahil I sound and look marupok sa sarili ko. Porke si Vincent ang nagaya ay pakiramdam ko kailangan ko na ng bakasyon. Umiling ako sa isip. So what? Hindi naman si Selena ang asawa ko. Ikaw pa rin naman, di ba? Dapat lang na ikaw ang sumama sa akin. Pero hindi ako si Celeste ngayon. I am Rome. Ang trabaho ko ay protektahan ka. Sabi ko. Vincent looked at me with his normal poker face. Bakas ko na ang pagkawala ng pasensya niya sa akin pero wala siyang magawa kundi habaan yun. Ayaw mong sumama? I almost heard yung pagtatampo sa boses niya. The real Vincent is like this. Clingy at malambing. Lahat ng tao iisipin ay masungit siya pero he's very transparent to me. Vincent, mas kailangan ako rito. Selena is currently sitting as First Lady. Trabaho ko rin na protektahan siya. Sabi ko. Ngunit, kakayanan ng iyong kupunan ng proteksyon para sa kanya. Alam ko pero I was cut off nang may kumatok sa pinto at lalo na nang marinig ko ang boses ni Selena. Vincent, are you there? She asked outside at nagtangka pa itong buksan ng pintuan. Pag-usapan natin ng manners, sis. Mabilis ako nagtago sa likod ng pintuan dahil hindi nito pwedeng malaman na nandito ako. Sinenyasan ko si Vincent na wag nang buksan ang pinto pero bored niya lang akong tiningnan. Vincent? Tawag ni Selena sa kanya. I'm here. Halos magsalubong ang kilay ko. Akala ko pa naman kaya hindi niya binuksan para isipin nitong wala siya rito ngayon. Papasok sana ako kaso nalock mo yung door. Selena said. Vincent, ano ba? Bulong ko. Tumayo ito at lumapit sa akin. Ayaw mong sumama, di ba? Bulong din niya. Hindi nga pwede.
Vincent? Are you talking to someone in there? Tanong ni Selena sa labas kaya kinabahan ako. Sige. Edi sasabihin ko na lang kay Selena yung totoo. And probably do the announcement para legal kitang makasama sa bakasyon ko. Sabi niya at nag-smirk. You what? Inis kong sabi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang bumalik lahat sa dati. Sure ka na ha? Mas nalaki ang mata ko nang buksan niya ang pinto para humarang dito upang huwag tuluyang makapasok sa Selena. May maliit na pagitan lang. Hawak niya ang pinto sa kanang kamay at nakasandal ang kaliwa sa pader. Selena! He called her. I almost rolled my eyes dahil para sa akin ay may lambing ang tawag niya rito. Bakit ang tagal mong magbukas? Are you with someone? Tanong ni Selena. Bumaling ang tingin sa akin ni Vincent kaya mabilis ang ginawa kong pag-iling. Ako talaga. Pakiramdam ko ay sasabihin niya talaga kay Selena ang lahat kaya nag-thumbs up ako at tumango ng sumunod-sunod. Bakasyon na? Ngumisi siya. Oo nga pala. Sabi ni Selena at halos manlit ang mata ko nang makitang hinawakan niya ang chest ni Vincent kaya napalayo ito at awkward na tumingin sa akin. Maharot talaga tong babaeng to. Nakakairit ang isipin na hinayaan ko siya. Gusto mo bang sumama ako? I swear, it almost sounds begging. Nakikiusap pa talaga siya kay Selena na isama siya ni Vincent? Ganito ba lagi? Lagi ba niyang tinitempt si Vincent? Natempt na ba si Vincent? Ang daming tanong na umaandar sa isip ko pero nahinto yun nang tumikim si Vincent. No worries, I prefer to be alone. May sasama naman sa akin for security so I should be fine. Vincent said, Sige, tawagan mo ko palagi ha. Ano ka, nanay? Visit to. Hindi ko na nakita ang naging sagot ni Vincent dahil nag-iwas ako ng tingin dahil baka ipitin ko ng pintong kapatid ko. Nung sinarado na ni Vincent, bumaling siya sa akin. Vacation with you. Nakangiting sabi niya. Selena, POV. Tumayo ako sa upan ko at lumabas ng opisina ko. I almost rolled my eyes nang madaan ko ang malaking picture ni Vincent at Celeste. Kailan ko ba ito mapapatanggal? Kailangan ko nang gawin ng lahat para mabaling ang atensyon sa akin ni Vincent bago pa siya mahulog sa room na yun. Ang bakasyon na ito ay dapat ang susi. Kailangan ko lang malaman kung saan siya magbabakasyon at susunod ako at magkaka-alone time kami. Lumiko ko sa isang hallway at laking gulat ko nang makasalubong ko siya. Rome, tawag ko sa kanya. First Lady, sabi niya. She got shot and almost died pero isa nga siyang masamang damo at nandito pa rin sa harapan ko. You're back. Saglit niya akong tinitigan bago weird na nginitian. Hindi pa totally bumalik. She said, pagkatapos ng shootout ay lumabas ako ng bansa para magbakasyon dahil nakaka-stress ang maging unang ina ng bansa. Hindi ko naman alam na pagbalik ko si Vincent naman ang magbabakasyon. Di sana nagsabay na lang kami, di ba? Ha? Nagpapagaling pa. Sagot niya. Babae ka, Rome. Sabi ko sa kanya nang akmang lalampasan ako. Alam mo naman siguro kung anong meron kami ni Vincent. Of course I know. Nakangiting sabi niya. Mabuti naman, kasi I'm going to be honest with you. Hindi ako komportabling nasa paligid ka dahil as you know, you look like Celeste. And it's making Vincent and I uncomfortable. Talaga? Yes, kaya sana dumistansya ka. O kung pwede, ay bumalik ka na sa kung saan ka man nanggaling. Saglit siyang natigilan. I am probably making sense now to her. May utak naman pala ito. My lady, she called me. Believe me, hindi lang ikaw ang taong gustong bumalik ako sa dati. Kaya, believe me when I say na I am doing this for you. There's no need to protect me. You'll never know. Babalik din ako sa pinanggalingan ko. I am just buying time. Until then, enjoy everything. Sabi niya at nilagpasan ako. Good to know. Pahabol ko. Mabuti naman at alam niya ang lugar niya. She better go back or else gagawa ko ng paraan para paalisin siya rito. Ayokong nasa tabi niya si Vincent. Akin lang si Vincent.
Ako lang ang nararapat sa tabi at posisyon niya. Paano nga ba malulusutan ni Celeste at Vincent si Selena? Sasabihin na ba nila ang katotohanan o itatago pa nila ng matagal? Ano kaya ang magiging hakbang ni Selena pag nalaman niyang si Celeste at Rome ay iisang tao lang? Abangan sa susunod na kabanata.